Good day mga idol, welcome back sa panibagong video natin. Sa ngayon, dito tayo uli sa Redfoot Game Farm ni Master Lance de la Torre. Kasama natin sina Idol Massimo Scofield, Idol Leslie Permeas, Idol Romy Castro, saka si Idol Humphrey Arroyo. So magchichikan talk tayo ngayong hapon mga idol, no? Ngayon po pumasyal ako dito para ngayon lang. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko makakuha ng ibang dagdag kaalaman ba? Ganun. Nong, paano mo ba na-maintain tong pagmamanok mo? Okay. Anyway, itong farm na ito, mamimaintain mo lang kung ikaw ay makapagbinta rin. Kasi kung wala kang kung walang bumibili ng manok mo, mahirap i-maintain yung isang lugar. Lalo na ito, this is 20 hectares. Now, para ma-maintain mo yung 20 hectares, you need to have farm hand. Dami nila. And yung pakain sa manok, yung pag grass cutter nito, pati yung gamot ng mga manok. So, lahat-lahat po ay dapat para ma-maintain, makapagbinta rin ako. Yun ang ano. Siguro ganun din sa iba, but there are farms also na hindi nila kailangan magbinta kasi may sarili silang budget para doon sa kanilang pagmamanok. Tapos yun, no, ang daming ko nababasa ng mga comment, ganyan. Diba? Nabanggit mo yan, pagbebenta. Ang daming nagrereklamo, bakit ang mahal ng benta mo nung? Hindi ka naman daw nila nakikita lumalaban. Anong masasabi mo doon? Magandang tanong yan, no? You know, I started breeding 32 to 33 years ago, and that was the time that I'm very active sa paglalaban ng manok. And siguro alam naman ng lahat na yung mga manok natin nagpapanalo sa iba't ibang mga tao na bumibili dito. And there came a time na naisip ko, why not help the industry? So I breed 70% breeding materials and 30% battle crosses. Now, yung battle crosses is part of my showcase kung kailangan kong lumaban to try my produce kung maayos pa yung bloodline or whatsoever. So, iyan ay 30% lang. So, kukunti lang. And nung huli, hindi ka na makapaglaban because 30% halos nauubos na yan sa mga kaibigan natin na tumatangkilit sa manok natin. And then, itong 70%, mga breeding stocks ito. So, siguro hindi naman magandang idea na ilalaban mo yung breeding material kasi mas mahal sila kaysa doon sa battle cross. So, yun ang nangyayari. So, itong mga breeding materials na 70%, dahan-dahan lang itong nabibili ng mga new fight breeders, mga old timer na mga breeders also, which ang tawag dito bumabalik-balik pagka may may gusto silang labanan, no, or may gusto silang
tawag dito, i-infuse doon sa bloodline nila. So, yun ang nangyayari dito sa farm. Now, bakit mahal? Bakit mahal? Ang sinasabi nating mahal, kasi sa 70% na yan na binibreed ko na breeding materials, ilan-ilan lang dyan ang ang natitira na magustuhan ko. Because if you select breeding materials, you need to have almost perfect conformity, body conformity and everything, no? Pati mata. Kunting diferensya lang, kinakal ko yan. So, sobrang sela niya. Pagka 7-8 lang or 3/4, pagka hindi ko magustuhan, pagka maayos naman siyang lumaban, nilalaban ko yan. Sinasabay ko na doon sa battle cross. But, yung seed fowl talaga, bakit mahal yan? Kasi, pagka hindi maayos, kinakatay ko na kagad. Kasi nakakahiya na magbenta ka ng 100,000 na may diferensya. Magbenta ka ng 200,000, may diferensya. So it's not good for a certain breeder that will sell his bird na hindi maayos, especially breeding materials. Kasi parang ikaw na rin ang pumapatay sa sarili mong sistema. So hindi maganda. Ganon. So, Idol, idagdag ko tungkol doon sa tanong mo nga na ba't hindi siya lumalabat, ba't mahal yung manok? Hindi naman daw nagpapanalo. No? Kung iisipin natin, Idol, yung katulad, ilagay natin yung, siyempre ako, yung source ko lahat, galing kay Master. Lumalaban tayo. Kahit na makukuha, titingnan natin, Idol, yung sa, hindi naman sa yung laban natin lagi, consistent dahil sa breeding materials ni Master na galing sa kanya. Nagcha-champion tayo, pero materials niya lahat ang ginagamit natin. Wala tayong ibang materials na ginagamit sa kanya, kaya yung makukuha nilang materialis dito, Idol, halos, kumbaga mura. Dahil, kukuha ka nga sa iba, mura, pero kumbaga marami reject, hindi mo pa alam na mananalo o hindi. Dito, Idol, ay tested and proven kahit mahal. Pero mapamura ka talaga kahit sa ilagay natin sa presyo, mas mura yung kasi daming champion, daming nananalo. Yan, mas mura yung Idol ba? Yung pagbili mo. Mayroong isang kaibigan na siya, parang hindi siya mapakali kasi meron doong nag-comment na hindi maganda ba. Nagsabi mahal masyado, tapos sabi niya ano ba yan, gold ang kinakain, bakit mahal, ganun ba. So hindi siya makapagtimpi. Sinabihan niya yung sinagot niya na yung mga nagrereklamo, yun naman ang mga taong hindi mo bumibili. Gusto lang mag-comment. Hindi naman kaya bilhin. Yung tao na hindi kaya bumili ng 100,000, 200,000. Pero yung mga kayang bumibili, wala naman reklamo. Pinipilit pa nga ako kuminsan na gano'n. Pero yung kaibigan ko na yun, sinaway ko. Huwag naman ganun. Na sagutin mo ng ganun kasi parang hindi na maganda ba. Tapos yung Idol, yung mga nagko-comment medyo bata pa sa kanya, di ba? So hindi nila na-trace, o kaya hindi nila na yung kasikatan nito dati. Hindi nila alam ba? Kasi dati walang social media, walang television na tungkol sa manok, di ba? Pero sa totoo lang mga Idol, bata pa ako, ito, alam ko na lahat yung history na sa totoo mga Idol, every week, mayroong champion po ito. Every week, 1, 2 champion yan sa Maynila. Ito, subaybayan ko yan halos lahat. Kaya yung kumukomment na Idol, yung mga bata pa na hindi nasubaybayan, naabutan yung laban nito nung kabataan pa, yung kasikatan nito, hindi nila alam. Diba? Hindi nila alam.
ang nakikita na lang nila ngayon. Ngayon. Oo, yung ngayon eh. Kasi hindi na natin siya nakikita sa Rueda, di ba? Kaya siguro ganyan na lang yung inisip nila. Oo, pero yun nga, yung sinabi ni Tito, more on breeding materials na ngayon, yung breed nila. Sinishare nila at para magkaroon kayo at siyempre mag-champion din kayo. Di ba? May kaibigan ako dito sa katabi ko ngayon. Ang gandang lalaki nito. Ito siya, when he started breeding, maganda na yung ano niya, nung score niya. Pero nung nakapag-breed siya ng breeding materials natin, mas lalong gumanda ang kanyang ilang bisis ka nag-champion sa NGBA nung gumamit ka simula 1 year lang o second year? Ang NGBA, pwede 2 bisis ko nag-champion sa NGBA Bullstag, saka isa sa 9 stag. Oh, sige. Lahat yun, galing sa kanya, Boston. Oh. Inuktos ko sa material ko, kaya nagpapanalo. So, titingnan nyo mga idol, no? Dito sa Bacolod, nakakita na ba kayong ganyan na record? Hindi. Kaya nag-iisip lang siya. Kaya kayo, ano na. Tapos, ilang bang bloodline meron din?